Basa ba? Medyo malabo, ano? Nababasa ba? Hindi. Medyo. Medyo maliit. Malabo, ano? Okay. Sige. Send ko na lang yung clear copy kasi hanahanap ko pa yung soft copy niyan. Nag-iba-iba kasi nag-reformat ako ng laptop kaya nadali ko lang yan picturean. Okay, so start na tayo. Naka-record naman na tayo, ano? Okay. So start tayo sa introduction ng calculus bago tayo pumunta sa ating module. So tayo ngayon ay basic calculus. So calculus is a branch of mathematics which started to develop in the 17th century. Sir Isaac Newton and Wilhelm Leibniz created independently of each other and amazingly at about the same time. So halos sabay na kinreate ni Sir Isaac Newton at ni Wilhelm Leibniz ang calculus na magkahiwalay. Hindi sila sabay gumawa nun. Hindi sila magkasama nung ginawa yon. At halos sa same date din nila halos ginawa ito sa same timeline. The invention of calculus by these two men has provided the scientists a mathematics that could handle many difficult problems about motions that change. So today, calculus has important application. Wait lang. Yun yun. Wala. Close mo natin yung FB. Important applications in almost every field of study that uses math. The word calculus is derived from the Latin word stone or pebble. In ancient times, pebbles were used for counting. Thus, calculus roughly means method of calculation. The technique of calculation developed by Newton and Leibniz was undoubtedly remarkable so that it was called calculus. So meaning ng calculus is stone or a pebble. Kasi dati, marami tayong unsolvable problems sa math na hindi kayang i-solve ng mga noong unang mga mathematicians or scientists. So after na ma-develop ni Leibniz at ni Sir Isaac Newton ang calculus, marami na ngayong na-solve dahil ang calculus ay about the motion of change. So yung mga bagay katulad ng mga graph, linear geometry, so nakakaya natin yung i-solve. Counting, nakakayang i-solve. But the problem is, paano kung yung problem involves motion? Gumagalaw na kotse, naglalakad na tao, how to solve for that. So, at yung calculus is mother of all formula. Kasi halos lahat dinerive gamit itong calculus. Kaya siyang i-derive into calculus. From abstract, nagiging specific. From specific, nagiging abstract. Diba alam naman natin na merong mga formulas na puro letters. Wala ka maintindihan. Yan. So, kasi nung elementary tayo, sanay tayo na 1 plus 1 lang. So, sa higher math, hindi siya masyadong nag-involve just for numbers. Kasi, since value changes, kailangan mag-set tayo ng variable para kung any smallest amount of quantity or largest amount of quantity, kayang mag-fit dun sa formula at masosolve natin yon. Ganun na ngayon yung use ni calculus. Ibig sabihin, every time the value changes kasi the motion changes also. So, ganun ang concept ni calculus. Kaya kung sasabihin nila na medyo hindi nga talaga para sa simpleng tao na nag-aral ng math, calculus is so difficult kasi ang daming letters. Yun yung nag-involve sa kanya. Pero the use of those letters
ay para, or variables, ay para ma-fit siya sa kahit anumang circumstances. Kung maliit yung value, pwede siya. Pag malaking value, pwede siya. Bakit? Kasi sa teeny tiny bit na value na pwede mong maisip, may sagot doon, mayroong solution para doon. Hindi pwedeng maliitin yung sobrang liit na value ng x or sobrang laking value ng y. Hindi siya pwedeng maliitin kasi nag-aapekto siya dun sa gusto mong isolve. Lalo na yung mga nag-engineer kasi ultimo alon sa dagat. Kailangan nila yung i-calculate para tama yung pagpatak ng mga missile. Ano pa ba ang mga ginagamit dyan? Sa aeronautics, sa change ng wind flow. So hindi naman pwedeng yung wind flow hindi isolve ng gumagawa ng eroplano. Kasi ultimo yun, kailangan nila i-consider. Pag tumama yung hangin sa eroplano, saan ang patak nun? Saan ang course change ng position ng airplane? So sa mga ganong bagay, ginagamit si calculus. So maraming ways kung bakit kailangan natin si calculus sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung direct application ni calculus, pwede din sa astronomy. Lalo na sa pagpapaakyat ng mga spacecraft sa outer space. Mga trajectory nun, ultimo pagbato natin ng bola, pag-shoot sa ring, kaya siyang isolve ni calculus. Kasi may projectile motion din yon. So, ganun kahalaga si calculus, hindi lang natin siya napapansin. So, why learn calculus? Ay, nasabi ko na agad. In many areas of science and engineering, both make heavy use of mathematical functions to predict physical phenomena that are subject to continual change. Sabi ko nga, nagbabago yung variable, nagbabago yung value ng variable depende sa movement ng ating problem. And this requires the use of calculus. Yan, for example, a car. Kaya mga car, bakit ang simpleng van, pag kinumpara mo sa sports car, tingin nyo sino kaya ang mas mabilis tumakbo? Kung karera. Natingin ninyo. Wari, van o Hilux. Ikukumpara nyo sa isang sports car, for example, Ferrari. Sa tingin nyo, sino yung mas mabilis tumakbo dyan sa dalawa? Yes, sports car. Very good. Bakit? Kasi naka-design siya for speed and acceleration, velocities, and forces. Ibig sabihin, yung structure ng van, ikukumpara mo sa structure ni sports car, may mga buntot-buntot pa yun sa likod. Bawat design yan, may meaning. Kung paanong tumatakbo yung hangin paikot dun sa car, ganun yung pinag-aaralan sa calculus. So, paano magiging smooth yung takbo ng kotse? Kailangan maliit ang gulong, malaki ang gulong, anong gagamiting gulong, anong gagamiting materyales sa kotse, ano yung design, yung hugis. Yun kasi yun anong hugis ng kotse, makinang gagamitin. Wait lang, masasali pa. Yan. So, ganun siya. It all requires calculus. So, velocities, acceleration, and position. Kahit ngayong pag sunrise and sunset, kaya din siyang compete ni calculus. So, it is necessary to study the motion of gases and particles, interaction of forces, and transfer of energy. Kaya niya yung isolve. It is also useful in business whenever rates are involved. Yan. So, mga rates, problems. For example, equation involving interest of supply and demand curves are grounded in the language of calculus. Kaya sinasabi ko sa inyo na calculus is the mother of all formulas. Kasi kayang i-derive ni calculus from a simple sense, kaya niya yung ma-formulate yung kahit anumang mga formula. Kaya ang mga engineers, ang ginagawa nila, when they look at the problem, they make their own formula.
from kung ano yung given dun sa problem, yun yung hahanapin nila para makabuo ng sariling formula and how to solve it. So napakaraming ways kasi pwede siyang isolve through calculus. Kaya yung iba, kung may makikita kayong gumagawa ng sarili ng formula, that's okay. Kasi grounded naman siya kung gagamitin niya yung calculus. May iba naman magaling sa calculus, iba magaling naman sa algebra mag-derive. But algebra also was founded through the use of calculus. Calculus also provided important tools in understanding functions and has led to development of new areas of mathematics, including real and complex analysis, topology, and Euclidean geometry. Ito, pag magka-college kayo, then more on engineering and mathematics courses. So, yan yung basic, yung calculus, yung pinaka-basic. Para maintindihan nyo yung real and complex analysis, topology, and non-Euclidean geometry. Ito kasi, hindi siya nag-involve sa mga linear functions. More on siya sa non-linear functions. Ibig sabihin, matataas ng degrees, then hindi na siya, pag ginraph mo siya, hindi na siya about straight lines, more na siya sa curves. So, dyan pumapasok si calculus. Notwithstanding calculus' functional utility, many non-scientists and also non-engineers have chosen to study calculus just for the challenge of doing so. A smaller number of persons undertake such challenge and discover that calculus is beautiful and of itself. Is calculus perhaps a manifestation of some divine order in the universe? So, naniniwala kasi sila na yung iba, parang challenge lang kasi ang hirap ng calculus, maling pag-aralan. Tapos pag napapag-aralan na nila, natutuwa na sila. Kasi nadidiscover nila na maganda ito. Kasi yun nga talaga, pag tinignan nyo siya sa another perspective, yun makikita nyo yung ibang view kung paano nasusolve yung mga bagay-bagay. Ganun pala yun. Lalo na pag nandun na kayo sa medyo dulo, sa bandang dulo. So, what is involved in learning calculus? So, dito, medyo ang mahirap sa atin kasi since kayo ay grade 11, kailangan nyo matutunan yung dalawa, yung basic application ng calculus, differential and integral in just one semester. So, yun yung medyo mahirap. Kaya, kailangan nating habulin yung ating lesson sa trigonometry. Babalik tayo ng konti sa trigonometry after ng limits para tuloy-tuloy tayo makapag-differential at makapag-integral. Kailangan nyo yung basic ng differential and integral kasi pagdating sa college, baka yung papasukan ninyo na next na math subjects ay need nung basics ng differential and integral. Kasi feeling ko marami sa inyo mag-engineer kaya kayo nag-STEM. So understanding the concept, you must be able to explain what it means when you take a derivative rather than merely apply the formulas for finding a derivative. Otherwise, you will have no idea whether or not your solution is correct. Drawing diagrams, for example, can help clarify abstract concepts. So dito, more on tayo sa abstract concepts. More tayo sa variables, algebraic expression, algebraic equations. So maraming variables na involved dito. Rational functions, which is napag-aralan naman natin. Ano pa ba yung mga napag-aralan natin? Functions, mga basic nating mga functions dyan. So, dito din yung lahat gagamitin, kaya tayo nag-pre-calculus. So, symbolic manipulation, like other branches of mathematics, calculus is written in symbols that represent concepts. So, dito may mga bago na naman kayong makikilalang mga symbols sa pag-solve. You will learn what these symbols mean and how to use them. A good working knowledge of trigonometry and algebra is a must, especially in integral calculus. Sometimes you will need to manipulate expression into usable form before it is possible to perform operations in calculus. So babalikan nyo yung mga knowledge nyo about factoring, basic factoring, special patterns, kasi yun yung makakatulong sa inyo para mag-solve nito. Kasi minsan may mga hindi solvable na mga limits. Minsan, kung mag-start tayo sa limits, may mga limits na sa unang tingin, hindi na agad nag-exist. Pero pag minanipulate nyo into another expression, na-solve na siya. So ito yung dalawa nating pagsisimulan.
ang differential and integral calculus. So ngayon, ang ating pagpo-focusan muna ay differential calculus. So now, punta na tayo sa ating module. Medyo hirap lang ako ngayon mag-discuss kasi wala akong board. May board ako sa likod ko, kaya lang hindi ko alam kung paano mag-mirroring sa Google Meet. Kasi pag sinulat ko yan, papunta yan dito sa kabila. Hindi nyo mababasa. So, yan. Ito yung ginamit nating module. Galing Bataan. So, limits of algebraic functions using tables and graphs. Ang differential calculus nagsa-start sa limit hanggang sa differentiation. Yun na yung derivative, pagkuha ng derivatives. Punta tayo dun sa mismong lesson na. Yeah. Itong, huwag na siguro tong pre-test. Huwag nyo nasagutin yung pre-test. So, dito na tayo sa lesson 1. Limits of algebraic expression using tables and graphs. So, may tanong ba so far? Wala naman? Wala naman? Okay, sige. Now, ito medyo madrama yung module. Ito, mayroon siyang kinukwento dito. Everyone has their own limitations. Kaya, nababasa ba? Okay. Everyone has their own limitation. Knowing your own limit helps you understand why some things are favorable to you and some are not. In this branch of mathematics called calculus, limit is one of the important lessons that you need to understand because it plays a vital role in the application of differentiation towards function. So dito, bakit may limits? Yan. Bakit kaya may limits? Yun yung ibig sabihin. Bakit minsan yung mga algebraic expressions natin may limits? Malalaman natin dito. Yan. Yan. Complete a table of values and graphs and graph the ordered pair using one Cartesian plane. So dito, x equals 1. So may nagset tayo ng value for x, 1, 2, and 3. So ang ating function or f of x or y is equal to x minus 1. If x equals 1, what is y? So pwede sumagot. Okay, 0. Very good. Hindi ko kayo makita ha kasi naka-share screen ako. Okay. So y, if x is 2, what is the value of y? 1. And if x is 3, what is the value of y? 2. Very good. So if we will graph this, tingnan ko kung makakapag-ano ko makakapag-pulse. Nagamit ko ba yung pulse? Ang ating function ay hindi pwede. Add ko na lang ng check mark. Lang. Ang ordered pair natin ay 1, 0. Tama? 1, 0. Check na lang nilagay ko, hindi ko kasi magawa yung ano. 1, 0, 2, 1. Tama? Dapat negative 1 ako nag-place. Sandali. Very wrong. This is very wrong. Check mark. 1, 0. Tama. Yan. 1, 0. Next natin. 2, 1. Next natin. 3, 2. Tama ba? Yan. Imagine niyo na lang na yan ay circle. Na-graph na natin. Ay,
Humabol. Yan. So, okay. Close na natin to. Have you yan. So, ano na yung nangyari doon? Ano na yung tanong? Ba, wala na. Write your answer on a separate sheet of paper. So, yun. Tapos na. Anong next? Ay, yun lang yun. So, ni-review pala kayo dito. Dito ni-review kayo kung paano kumuha ng value ng x, ng y, then you will plot it in the coordinate plane. Next. What's new? Have you experienced walking on a street and noticed an image of a small billboard from afar? Because of the distance, the message on that billboard is not readable. What action would you take to be able to see clearly and understand the message on that billboard? So, anong gagawin ninyo kung naka-experience kayo na habang naglalakad sa kalsada, may nakita kayong billboard, maliit siya sa malayo. Pero syempre, malaki siyang billboard. So, anong gagawin mo? Kung malayo ka dun sa billboard at gusto mo siyang mabasa. For example, Blackpink yung nandun, tapos may message sa baba. Anong gagawin ninyo? Lalapit. Okay. So, may motion ba doon? Naganap bang motion? At sino yung isang variable lang lumapit? Ikaw. Yung billboard fixed. So, may nangyaring movement. Yun. So, yun yung masasagot yan sa dulo sa bandang dulo. Yan, parang ganun kasi yung concept ng limit ng calculus as a whole. Ibig sabihin, may isang gumalaw, yung solve natin yung distance papalapit approaching that limit. Dito kasi yon. So the limit of the function, ito na yung meaning ng limit ha, is the value approaches as it approaches the value of x approaches to a certain value. Wait lang, parang ang ganda ng meaning. Limit of a function is the value it approaches as the value of x approaches a certain value. Meron lang ibang meaning yan. Masyadong maganda yung meaning. Let f of x be a function and L be a number. If we take f of... Yan. If we make f of x or y, di ba alam natin ang f of x ay y, as close to L as we please. By choosing x sufficiently close to a, then we say that the limit of f of x as x approaches a is L. Yan. Discuss natin tong limit dito sa baba. Yan. Ibig sabihin, di ba meron tayong f of x na function ng y? Yung isa natin doon ay yung y minus 1. Tama? Meron tayong y minus 1 na f of x. Para yung limit daw, ito yung L. Limit is L. But limit of a function, as it approaches to a certain number, ibig sabihin, pipili tayo ng number na napaka-close kay C, papunta kay C. Value ng x na papunta kay C. Meron kasi tayong tinatawag na one-sided limit. Papuntang left papunta doon, tsaka right papunta doon sa certain value na yon. Meron tayong left side limit tapos sa right side. Ibig sabihin, for example, x natin ay 2. Sa left side, values na mababa sa 2. Yun yung 1.9, tama ba ako? 1.9, 1.99, 1.999, 1.99999, but it will never approach 2. As it approach lang. Ganon yung limit. Sa kabila namang side, from sa right side ni 2, yun yung 2.01, 2.01, 2.01, 2.001. As it approaches 2, 2.00001. So, papalapit pa rin siya sa 2, pero sa kabilang side. Tapos yung isa, 1.99. Yung isa kabila, 2.1. 2.01, 2.0001. So, may explain ko yan din mamaya. Ang limit nun ay yung as it approaches the certain value, C yung nakalagay dito, pero sa aking notes is A. So, pwede naman natin gamitin ito. Yan. Ibig sabihin, yung limit ng f of x
As x approaches, ito pong arrow na to, ang basa dyan, approaches. As x approaches c to the left side, ito naman, limit of f of x as x approaches c from the right side. Yan. Always remember that if the limit value from the left side is not equal to the right limit value, then the limit does not exist. Kailangan sila daw ay magkapareho sa left and sa right side. Huwag kayong mag-alala, ngayon lang yan mahirap kasi may mga shortcuts yan. Na-explain ko lang ngayon yung meaning ng limit. Limit of a function is not same as evaluating a function f of c. Hindi yan basta pinapalitan lang ng f of c because they are different in terms of concept. The limit of a function gets its value by providing inputs that approaches the particular number, while evaluating a function is more like direct substitution process. Sa limit, minsan pwede yung direct substitution. Pero ang concept ng limit, magsiset tayo ng number na sobrang lapit dun sa certain value ng c, but not mismong c. Yun yung concept niya. Samantalang yung function ng pag-change ng value ng c, simply, katulad ng ginawa natin kanina, simply substitution lang yun. Pinalitan lang yung value ng x. Yan. How to illustrate a limit of a function? Express a mathematical symbol. The limit of the function x plus 3 as it approaches 2 is equivalent to 5. So, write down your given f of x value, which is x plus 3. Diba? Ito f of x to dati. Pinalitan siya ng x plus 3. Yung c nyo equal sa 2 kasi as it approaches 2. Then, your limit is 5. Then, substitute into limit expression, limit of f of x. Pakinggan nyo yung pagbasa ko ha. Limit of f of x as x approaches c equals L. Ulit. Limit of f of x as x approaches c equals L. So, ang basa dito ngayon, limit of x plus 3, because that's the function, as x approaches 2 is equal to 5. Naintindihan yan? Paano magbasa? Baka po pinagbasa sa recitation ay mamali. So, how to solve for a limit of a function? Given the function equals f of x equals x plus 3, solve for its limit when x approaches 2 and graph the function. So, ayun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. We will create two table of values, one for inputs that approaches 2 from the left side and the other inputs as it gets closer to 2 from the right side. So, ito yung sagot. Yeah. Choose x values that approach to, wait lang. Okay. So, see the number line below. Diba ito yung 2? Hindi ka pwedeng lumapit sa 2, but you will think of values as it approaches 2. Ito to negative infinity, ito to positive infinity. Ito to negative infinity. So, anong gagawin natin? Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. After choosing x values that approaches 2 from the left and right side, evaluate each input to its corresponding function and solve for its corresponding output. So for x is less than 2, you can pick 0. So pag i-ano natin yan, 0 plus 3 is 3. Tama ba ako? Tama ba yung function natin? Yan o. Yan, x plus 3. Isipin nyo ha, x plus 3 yan. So, if it's 1, 1 plus 3 is 4. Naintindihan? Kagaya nung ginawa natin nung una kanina. Substitute natin ano. But this time, we pick numbers malapit na malapit dun sa function na yun. Okay? So, 1.5. Malapit na yun kay 2, but not the value of 2. So, ang sagot, 1.5 plus 3, 4.9.
So, nagigets ako dito sa part na to. Nakakahabol kayo. Wala kasi akong board eh. Okay lang. Kagaya lang to ng ginawa natin kanina. So, ngayon, 1.9. Malapit sa 2 but not 2. So, 1.9 plus 3 is 4.9. Next, 1.99. Malapit sa 2 but not 2. Pag inad natin sa 3, 4.99. Ito, 1.999, 4.999, 1.999, 4.999. So, malapit. So, the limit as it approaches 2 is 4.9. Then it adds on 99999. So, it never touches 2. Ganyan yung left side. Ito naman sa right side, 4. Mas malaki sa 2 is 4. Papunta kay 2 ha, papalapit kay 2. 4 plus 3, 7. 3 plus 3, 6. 2.5 plus 3, 5.5. 2.1 plus 3, 5.1. 2.01 plus 3, 5.01. 2.001 plus 3, 5.001. And 2.001 plus 3, 5.0001. Now, the output values of both tables are solved. Notice that it approaches 5 as the input gets closer and closer to 2. So we can illustrate both tables as one-sided limit from the left equals 5 and limit of x plus 3 equals 5 from the right. So ito, it approaches 5. Ito, it approaches 5 din. So, ang ginawa natin, 5 na siya kasi hindi naman masyadong magkalayo yung number. It's also 5. Kung ito i-round off natin, it's 5. Kung ito i-round off natin, it's also 5. Since both one-sided limit from left and right side is equivalent to 5, therefore, the limit of the function x plus 3 as it gets closer and closer to 2 is 5. Yung nasa gitna nila. Saan ba nag-a-approach? Nag-a-approach siya dun kay 5. So, bibigyan ko pa kayo ng other example. Ay, paano naman daw yung i-graph? Ganito siya i-graph. Use the coordinates of tables and plot them in the Cartesian plane. So, ito yung sa 4 kanina. 4 plus 3 is 7. 3 plus 3 is 6. Ito na, then palapit ng palapit. Ito yung sa right. Tama? Gets nyo? Ito yung sa right kanina. Yan. Hanggang dyan. Tama? Then, ito naman yung sa kabila kanina. Yan. Yan yung sa left side. Anong mapapansin ninyo? In this area, it is evident that x approaches 2 from the left and from the right. Y values approaches 5 from the left and from the right as well. Walang putol ang graph. Ang tawag dyan ay continuous function. Mamaya maintindihan nyo. Ay, ibig sabihin meron ba meron ba dyang hindi magkadugtong? Yes, meron. Meron dyang hindi magkadugtong. Ngayon, magkadugtong pa. Kasi, ano ba yan? Linear function lang yan. It's just a straight line. X plus 3. Anong highest degree na x plus 3? Anong highest degree na x plus 3? 1. Very good. So, it means it's just a linear function. So, malalaman nyo na pag if it approaches 2, saan sila mag-meet? Yung left and right values sa 5. Yan. Simple pa yan. Ano pa ganito na? Dali, may humabol. Sino si Haya Tolentino? Hello? Unmute ka po. Sir, yan pumasok si Mamana? Sir? Si? Okay. Sige, sige. Can unmute na. Mute pala. Okay. So, diretso tayo. So, calculate limit. Calculate limit of
x squared minus the binomial x squared minus 1 over the binomial x minus 1 and graph the function as it approaches x as x approaches 1. Sorry. So in this particular given, evaluating the functions of f of 1 equals 1 raised to 1 squared minus 1 over 1 minus 1 mag-yield sa result na 0 over 0. Pag nasolve tayo sa calcu, may 0 over 0 ba? Pag nasolve tayo sa calculator, anong lumalabas sa 0 over 0? Sure? Yes, undefined. So, but in the application of limits, there is a possibility that you'll get a defined value. So, sa unang yung pag-solve, di ba kanina yung ginawa natin, yung sa x plus 3, as x approaches 2, pwede yung siya i-direct, di ba? Pwede siyang i-direct substitution. Ang sagot 5. Pero ano yung concept ni limit? Ang concept ni limit ay, bago mo makuha yung limit, kailangan kumuha ka muna ng values na malapit sa left side nung value na nag-a-approach at right side na values na malapit doon na mag-a-approach. Tsaka mo lang siya malalaman. Or if that is a continuous function, simply substitute it. Makukuha mo na yung limit. Kung aware ka. Paano kung ang ating values ay ganito? Nag-yield siya ng 0, 0, hindi pwede sa direct substitution. Anong gagawin natin? Make two table of values, one for inputs that approaches 1 from the left and other inputs that get closer 1 from the right. Ano kaya ang pwedeng malapit sa 1? Values ng 1. So, ito yung ginawa. After nag-choose tayo 1 from the left side and 1 from the right side. After choosing x values that approaches 1 from the left and from the right, sinolve na natin. Yung 0.5, i-raise mo sa 2 minus 1 over 0.05 minus 1. Ano daw? Dito Yan solve nyo na parang ganito. Yan. F of 0.5, 0.5 squared minus 1 over 0.5 minus 1. So, the answer is 1.5. Pag 0.09 yung pinalit natin, the answer will be 1.9. If 0.99 ang sagot natin, or f of x or y is 1.99, and so on. Dito naman sa kabila, 1.5, from 1, papunta tayo ng right side. 1.5 equals 2.5, 1.1 is 2.1, 1.01 is 2.01, and 1.001 is 2.001. So, saan nag-a-approach ngayon ito? Di ba kanina, ang sagot natin, pag dinirect substitution natin is 0, 0. Ito po. Pero, nung kumuha tayo ng limits na malapit, nagkaroon tayo ng definite answer. Ano yung malapit? Sa 1.99 at 2.0001. Saan siya nag-approach? Ano yung pinaka-limit niya? Anong limit? Nandiyan nakasulat. Anong limit niya? Yes, 2. 2. Malapit siya sa 2 kasi ang 1.99 ay 2. Ang 2.001 ay 2 pa rin. Pero, yung sa solving natin kaninang direct substitution, sagot ay 0, 0, 0 over 0, which is indeterminate. Hindi natin alam. Yan. Paano nangyari yon? Since both one-sided limit from the left and the right side is equivalent to 2, therefore the limit of the function as x gets closer and closer to 1 is 2. So, ito na yung sagot ngayon. The limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 equals 2. Malalaman nyo yan sa susunod kung ano yung shortcut way ng pagsusolve niyan. So, kung gusto nyo malaman how to graph, ganito po siya. Notice that a hole is visible on the graph because of 0 over 0 or indeterminate, which result
result when x equals 1 or indeterminate result when x is equal to 1. Nevertheless, the limit is obvious because it is evident that there's x values approach 1 from the left and right. Yan, wait lang. May video ako nito last year about dyan. Napapansin nyo yung unang graph is continuous. Ito naman, continuous din. Continuous sana. Continuous sana. However, merong butas. Pagdating, whenever the x value from the denominator is 0, whenever the value of the denominator, yung value ng denominator dito sa function na ito, nag-equal sa 0, automatically, siya ay nawawalan ng value. So, ibig sabihin naging indeterminate, hindi alam. Therefore, hindi kasama siya sa solution set, kaya siya bilog. Hindi siya kasama sa solution set. So, napag-aralan natin yan nung rational function, tama? So, bilog siya, hindi siya included sa solution set. Therefore, nagkaroon ng butas ang graph. Tuwing dadating lang siya sa 1 minus 1, whenever the value of x becomes 1, magkakaroon ng butas yan. Kaya ang tawag dyan ay isang hole. Ang graph niya may tinatawag na hole kasi may butas. Yung certain value na yun, hindi included sa graph. Yan. Pero alam natin na habang papalapit doon sa certain value na yun, which is 1, may value siya. So therefore, continuous siya bago mag-hole. After ng hole, may value na ulit. So that hole is also the limit. So, yan. Because it is evident that as the x values approaches 1 from the left and from the right, y values approaches 2 from the left and from the right as well. Yan. So read and answer the following items. Write your answer on a separate sheet of paper. So hanapin niyo yung limit ni 4 plus x. Ay, madali na yan. Kayang-kaya nyo yan. One-sided limit from the left and from the right. Kaya nyo na yan. At yan. Ang gagawin nyo lang dito ha, para mabilis tayo, ang gagawin nyo lang ay itong number 1. Ito. Yung x plus 4. Huwag na yung tatlo. Huwag na yung tatlo. Ay! Need nyo pala yan. Isang given lang pala yan. Yan, isang given lang pala yan. Yang 1 at itong 2. Yan, dalawa yung susolve nyo. Then, wala na bang tanong? Wala bang tanong? Tanong muna. Kasi tapos na. Tapos na yan. Intro lang tayo. Para malaman natin ang limit ng isang function, you will get, at ba ito yung x approaches the certain number, hahanapin niyo yung value niyan from the left, yung values na malapit dyan sa number na yun na nag-a-approach at sa right side niyan. So kung 3, yan yung lang 2.9, 2.99, 2.999, 2.99999, but it will never approach 3. Then sa positive naman, sa right side, 3.1, 3.01, 3.001, 3.0000001. Yan, yun yung left and right side. Dapat yung left and right side, nag-a-approach din dun sa certain number na yon para makuha mo yung limit ng general limit niya, yung kabuuan. Nagigets ako. Babalikan natin kanina. Tulad ito. Ito yung left side. Ito yung right side. Right? And ito yung final. So since 1.99 can be rounded up to 2 and 2.0001 can be rounded up to 2, the answer of the limit will be 2. Ganun lang siya kadali. Simply substitute the values at ayun na. Naintindihan ba? Kaya naman. Hello everyone. Carry naman. Carry naman. Sige. Ay, kakayanin. Ganun. Sige. By the way, pwedeng calculate yan ha. Pwede rin decimal ang sagot dyan. Huwag kayong mag-alala. Pwedeng calculator yan. Yung mga ganyang bagay pwede pa i-calculate. And by the way, given na sa inyo yung x, i-substitute nyo na lang sa function. Ayun, given na. So, wala na kayong po-problemahin dyan. Then, yun lang. So, the limit of a function. Ngayon, ano na yung limit of a function? Balikan natin. Nahihirapan.
Okay, limit of a function. Limit of a function is yan. Sinong babasa? Limit of a function. Sige. Speak na ikaw. L. Okay. Sige nga, pabasa nga nito. Ito. Yan. Limit of as x c approaches c equals L. Ulit. Limit as equals. Okay, very good. So that's right. So yung mga tahimik dyan na nakamute, practicein nyo din. Kasi pag kayo ay tinanong ko, nag-recitation, wala akong maririnig na magsasabi ng lim. Wala akong tinuro na lim, ha? Baka puro kayo lim at Chensa, ha? Hindi tayo Alfredo Lim pala, sorry. Baka puro Alfredo Lim ang ating babasahin, ha? So, it's limit. Ang tandaan nyo, class, whenever you speak sa mga ganitong terminologies, tulad ng mga trigonometry, wala akong maririnig na mga sin, mga tan, wala akong maririnig na ganyan. Why? Because speech is mabilis lang sabihin, mabilis lang basahin, so basahin nyo na. Hindi naman tayo nangangailangan ng maraming papel whenever we speak. And so it's just a short amount of time to say it. So kompletuhin na natin, it's limit, not lim. Wala akong maririnig na magsasabi ng lim sa mga given. Okay? Liwanag. So, diretso. Yan. So, what can I do? Yan, piecewise function na agad tayo. So, wag na muna yan. Ay, assessment. Siguro wag na muna tayo mag-assessment. Assignment muna. Ito, isasama ko na lang sa quiz. So, pag-aralan nyo na rin para advance na kayo. So, ang papa-assignment ko lang itong dalawang to. Yan lang and itong 1 and 2. So, yun lang. 4 limits of algebraic functions. Stop muna natin yung recording.